Palingalinga sila Arnie habang naglalakad sa madilim na eskinita ng sitio katapatan na bigla siyang mapahinto. Pilit niyang inaninag ang isang bagay sa gilid ng daan. Kip-kip niya ang plastic bag ng mga binili niyang pangmeryenda ni Popoy. Ito ang nag-iisa niyang kapatid. Dahan-dahang lumapit doon sila Arnie. Tao? Mahinang usal niya nang makitang bulto yun ng tao. Sino yan? Ikaw ba yan, Jake? Isa na naman ba to sa prank mo? Matapang niyang tanong. Mahilig kasing mang-prank ang bading niyang kaibigan at siya ang palaging nagiging biktima nito. Ano na, Jake? Itigil mo na yan, okay? Subalit hindi naman gumalaw ang bultong nakahandusay sa gilid ng daan, kaya nagtaka siya. Hoy, ano ba? Huwag ka magbirong baklita ka dahil kalbo ang aabutin mo sa akin. Hindi naman gumalaw ang nakahandusay, kaya napaatras sila Arnie. Muntik pang matapon ang laman ng bitbit niyang plastic bag nang biglang gumalaw ang bulto. Nako Jake ha, isang-isa pa, kukutusan talaga Help, I need help. Hinang-hinang sambit ng lalaki na ikinahinto niya sa pagsasalita. Napakurap-kurap sila Arnie. Baritono ang tinig nito at may accent pa. Hindi siya si Jake. Sigaw niya sa isip. Sino ka ha? Humarap ka sa akin. Dumampot agad siya ng bato na hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Please help me, miss. Sabing humarap ka nga eh. Dahan-dahan namang pumihit ang lalaki. Dumadaing ito sa bawat pagkilos. Kaya kahit nanginginig sa takot, ay nilapitan pa rin ito nila Arnie. Nabitiwan niya ang plastic bag nang tuluyang tumambad sa kanya ang itsura nito. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Tutok ang bibig na nakatitig sila Arnie sa pulang mansyang umaago sa tagiliran ng lalaki. I was shot. Please, help me. Saad ng lalaki habang napapangiwi. Hindi niya makita ng maayos ang mukha nito pero alam niyang may itsura to. Miss, please. Napaatras sila Arnie ng kumilos to. Huwag kang lalapit. Paano kung masamang tao ka ha? I am not a bad guy. It's just that... Muntik nang mapasubsob ang lalaki sa lupa nang magsalabit ang mga paa nito. Mabuti na lamang at mabilis itong nasalo nila Arnie. I'm begging you. Miss, help me. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Napatango na lang siya. Sige. Anya kahit may mumunting tinig sa isip niya ang kumukontra. Kaya mo bang maglakad? Yes, I think I can walk. Okay, aalalayan na kita. Pagkapatong nila Arnie sa kamay nito sa kanyang balikat, hindi niya alam kung bakit biglang nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Sunod-sunod siyang lumunok. Kailangan nating makarating agad sa amin. Naiintindihan mo ba ako, mister? Kailangan nating malinisan agad ang sugat mo. Hindi man siya tapos ng nursing, pero natatandaan pa rin naman niya ang mga itinuro sa kanya sa eskwelahan. Tahimik nilang binagtas ang daan patungo sa kanila nang sa wakas ay mapatapat sila sa isang poste ng ilaw. Saglit siyang natigilan nang makita ang mukha ng binata. Ang gwapo. Tiling nila Arnie sa isip. Matangos ang ilong nito at may mahahabang pilik mata. Manipis din ang mga labi nito at hugis puso ang mukha. Bagsak ang hagang tainga nitong buhok at ouch! Daing nito na pumutol sa pag-aanalisa niya sa itsura nito. Bakit? Anong nangyari? Anong masakit sa iyo, mister? Tarantang tanong nila Arnie. Your hand. Mahina at paos nitong sabi. Kamay ko? Bakit? Get off your hands on my wound. Mariing wika nito. Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Malay ko namang nariyan na pala sa sugat mo ang kamay ko. Ang gwapo mo kasi. Natigil sila Arnie sa kung anumang iniisip bago mariing ipinilig ang ulo. Mahiya ka nga. Saway niya sa sarili. Aha? May sinasabi ka ba, miss? Anang lalaki. Wala. Ang sabi ko, nandito na tayo sa amin. Kahit hirap sila Arnie dahil mabigat ang lalaki, nakuha pa rin niyang buksan ang pinto ng maliit nilang bahay. Kaagad niyang ipinasok ang binata sa dating kwarto ng kanyang mga magulang. Uy, mahiga ka muna dito. Anya at maingat na inalalayan ang lalaki pahiga sa papag. Tiningnan muna nila Arnie ang pawisang mukha nito. Pagkuway ang sugat nito na dumurugo pa rin. Pwede ko bang makita ang sugat mo, mister? Sige. May alam ka ba sa medisina? Dati, oo. Dati? Oo, dati ako nursing student, pero hanggang second year lang ako. Inililis nila Arnie ang suot nitong long sleeves at tiningnang maigi ang sugat nito.
Pagkatapos, muli niyang nilingon ang nakapikit na lalaki. Nabaril ka? Tanong niyang muling ginapangan ng takot ang buong katawan. Yes, and if you could really help me now, dahil hindi ko na kaya, miss. Hirap na tugon nito. Nakagat niya ang labi bago muling tiningnan ng sugat. Siguro, mas mainam na yung may alam talaga sa medisinang gumawa nito. Dalhin na lang kaya kita sa No hospital. Mas lalong manganganib ang buhay ko ron. Awat nito sa sinasabi niya, sabay hagip sa kamay nila Arnie at mahigpit iyong hinawakan. Please, miss. I know you can do it. Napabuntong hininga siya. Ganito na lang, kung ayaw mo talaga magpadala sa ospital, puntahan ko na lang ang kaibigan ko sa kanila. Kaklase ko siya at graduate siya ng nursing. Mas may alam siya kaysa sa akin. No, miss. We don't have much time. I could feel it. Ano? Kung mamatay ka dito, halata pa namang mamahalin ka. Isa pa ayaw kung madamay sa kung anong gulong pinasok mo, mister. Lumunok ito at tinitigan sila Arnie sa mga mata. I promise, hindi ka madadamay. At kapag gumaling ako, I'll give you a reward. Reward? Yes, 5 million. 5 million? Bulalas niya. Malaki nang magagawa nun ah. Hindi na kami magtitiis sa hirap ni Popoy. Mababayaran ko na rin ang mga utang namin. Tiyak na mapapaaral ko pa si Popoy. At ako rin. Anyang para lang sa sarili. Ano? Payag ka na ba, miss? Huminga ng malalim sila Arnie sabay iling. Hindi. Ha? Anong hindi? Gusto mo bang mas malaki pa? I could pay you 10 million. No, mister. Ang ibig ko sabihin, hindi ako humihingi ng reward. Bukal sa loob ko ang tulungan ka. Na kahit takot na takot ako, dinala pa rin kita dito sa bahay namin. Kaya kung ayaw mo namang suggestion ko, sige, ako na mismo ang gagamot sa'yo. Pero oras na may mangyari sa'yong masama, please lang, malinis ang konsensya ko. Bahagya itong umiti na halos magpatulala kay La Arnie. Dahil kung gwapo niya ito kahit nahihirapan, ibang level naman kapag nakangiti ito. Lalo pat may dalawa itong malalalim na dimples. Pakiramdam tuloy niya, mas lalong nalambot ang mga tuhod niya. Thanks, miss. Usal nito. Saka ka na lang magpasalamat kapag wala ka na sa peligro. Tumingin sila Arnie sa orasan. Pasado 10:00 na ng gabi. Dito ka lang, ihahanda ko lang ang mga kailangan ko. Paalam niya sa lalaki. Sige. Kaagad na lumabas ng kwarto sila Arnie. Kinuha niya ang first aid kit sa kanyang silid. Nagamit pa niya noong pumapasok siya. Gamit na gamit niya yon kasi madalas na masugatan ng kapatid niya. Nang makuha ang kit, dumiretso sila Arnie sa kusina at kumuha ng maligamgam na tubig. Inilagay niya yon sa isang palanggana bago bumalik sa kinaroroonan ng lalaki. Sandali lang. Anila Arnie at binuksan ng kit. Nakasuot siya ng isang pares ng gloves saka inilatag ang mga gamit sa ibabaw ng malinis na gasa. Tweezer o forceps, suturing kit at iba pang kailangan niya. Binalingan niya ang lalaking habol na ang hininga. Heto, kagatin mo muna to dahil wala kang anesthesia. Ayoko magising ang kapatid ko sa sigaw mo at matakot siya. Anila Arnie sabay abot ng towel dito. Kinuha nito yon at ipinansak sa bibig. Sila Arnie naman ay kumuha ng malinis na gasa at binasa iyon sa maligamgam na tubig. Lilinisin ko muna ang sugat mo para makita ko ng maayos. Wala kang exit wound, kaya posible na may naiwan pang bala o fragment sa loob. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Sige, gawin mo. Sagot ng lalaki, tigil ang hininga. Huminga ng malalim sila Arnie bago marahang pinunasan ang paligid ng sugat. Impit na dumaing ang lalaki kasabay ng panginginig ng katawan, kaya kailangan niyang magmadali. Sisimulan ko ng tanggalin ng bala, mister, okay? Tumango ang lalaki at sa nanginginig na mga kamay ay maingat niyang kinapa ang bala gamit ang tweezer. Panay ang piglas at daing nito. May kahalo ring pagmumura, ngunit nagpatuloy pa rin sila Arnie. Maya-maya pa nakuha na niya ang bala. Pagkatapos, agad niyang nilagyan ang sugat nito ng gasa at bahagyang diniinan para makontrol ang pagdurugo. Tapos na, mister. Tapos na. Tatahiin ko na lang. Masayang wika niya nang balingan ang lalaki. Subalit hindi na ito kumikibo. Mister? Hoy, mister! Gising! Hindi ko pwedeng matigok dito. Tinapik-tapik nila Arnie ang pisngi nito pero wala pa ring tugon. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib bago ito mabilis na pinulsuhan. Mahina yon pero meron naman.
Marahas siyang humugot ng hangin sa dibdib kasabay ng pagsalampak sa sahig. Tulalang napatingin siya sa kawalan. Pakiramdam kasi nila Arnie, tinakasan din siya ng kaluluwa. Diyos ko, tama bang ginawa kong to? Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Bulong niya bago nilingon ang mukha ng lalaki. Inalis niya ang nakapalsak sa bibig nito. Sino ka ba? At anong nangyari sa'yo, mister? Tanong niya sa walang malay na lalaki. Ilang sandali pa siyang nanatili sa ganoong posisyon bago nilinisan ang sugat nito gamit ang betadine at maligamgam na tubig. Pagkatapos, tinahinga yun at nilagyan ng benda. Alam niyang kritikal ang susunod na 24 na oras para dito. Hindi rin niya tiyak kung may napinsala ba sa organs nito. Ngunit base sa sugat nitong hindi naman kalaliman, mukhang wala naman. Sana nga tama siya. Halos magdamag na hindi nakatulog sila Arnie dahil sa pagbabantay sa lalaki. Bandang 4:00 na yata umayos ang paghinga nito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Malayo ka na sa peligro. Mahinang usal niya bago ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, maaga pa rin nagising sila Arnie kahit nakulang siya sa tulog. Kailangan pa kasi niyang maghanda ng pagkain nila. Good morning, ate! Masayang bati ng kapatid niya na 5 taong gulang na. Good morning din, Popoy. Anong oras po kayo nakauwi, ate? Hindi na po kasi kita naramdamang pumasok sa kwarto kagabi. Sandaling natigilan sila Arnie bago ngumiti sa kapatid. Talagang hindi mo mararamdaman kasi ang sarap-sarap ng tulog mo. Tulog mantika ka eh. Katwiran niya sabay lapit dito at kinurot ito sa pisngi. Humagikik ito. Kasi naman ate, ang lamig kagabi. Oo na, sige na. Maghilamos ka na muna at mag-toothbrush. Sige ate. Sinundan nila Arnie ng tingin ng kapatid. Maliit pa lang ito nang mamatay ang kanilang mga magulang dahil sa isang aksidente. Pumapasada ang tatay nila roon at nagkataong sakay nito ang nanay nila. Iyon ang dahilan kaya tumigil siya sa pag-aaral. Siya na kasi ang tumayong magulang ng kanyang kapatid. Pero kahit bata pa lang siya, hindi siya kailanman nagreklamo. Kahit sa kasalukuyan, todo kayod siya para kahit papano, maibigay niya ang mga kailangan ni Popoy. Napabuntong hininga sila Arnie at tinapos na ang pagpiprito ng itlog at talong. Yun ang agahan nila, habang lugaw naman sa lalaking estranghero na ginamot niya. Good morning po. Sino po kayo? Kagyat siyang napabaling sa sala nang marinig ang sinabi ni Popoy. Nakatayo na ito sa pinto ng silid ng kanyang mga magulang. Sino po siya, ate? Tanong pa nito nang tumingin sa kanya. Walang maapuhap na sagot sila Arnie dahil nakalimutan niyang tanongin ang estranghero. Nagmamadali siyang lumapit sa kapatid. Siya nga pala, Poy, I'm Clark Velasquez. How about you, young man? Mahinang wika nito, halatang hindi pa rin nakakabawi ng lakas. Napatingin dito sila Arnie. Hindi mapigilang mag-alala. Ako po si Lester Lagdameo, pero Popoy po ang palayaw ko. Anang kanyang kapatid na lumapit pa kay Clark. Nice to meet you, Popoy. Inilahad ng lalaki ang kamay nito sa kanyang kapatid. Tinanggap naman nito yun. Okay ka lang po ba, kuya? Tanong ni Popoy. Nakahiga pa rin kasi ang lalaki. Mabuti na lang at nabihisan niya ito ng pang-itaas kanina. Baka nga kasi makita ito ng kanyang kapatid. Mahirap na. Mausisa pa naman si Popoy. Yes, okay lang naman ako. Sagot ni Clark na bahagya pang umiti. Pero sa tingin nila Arnie, mahina pa talaga ito. Ganun po ba? Boyfriend ka po ba ni Ate La Arnie? Naubo siya ng malakas. Popoy, hindi ko siya boyfriend. Hala, punta ka na sa kusina at kumain na. Pinanlakihan pa niya ng mga mata ang kapatid. Napakamot ito sa ulo habang si Clark naman ay nakatitig sa kanya. Kasi naman ate, ngayon ka lang nagdala ng lalaki dito sa bahay natin, tapos dito pa natulog sa kwarto ni na inay. Nakagat nila Arnie ang labi. Kaibigan ko lang siya, hindi ba Clark? Oo, kaibigan nga ako ng ate mo. Isang malayong kaibigan. Segunda ni Clark. Magbabakasyon ka po dito, kuya? Parang gano'n na nga. Sige na, kakain na yata kayo. Hindi maganda pinaghihintay ang grasya. Sagot ng lalaki. Kayo po? Mamaya na lang siguro. Tumingin ito kay La Arnie. Poy, hindi pa kasi siya pwedeng tumayo kaya dadalhan ko na lang siya ng pagkain. Okay po ate. Pagaling po kayo, kuya.
sabi ni Popoy bago madaling lumabas at nagtungo na sa kusina. Napabuntong hininga sila Arnie. Dalhan na lang kita ng pagkain mo, anya kay Clark. Sige, salamat ulit la Arnie. Walang anuman. Sige, kain lang muna kami. Balikan na lang kita mamaya. Anya, kahit may bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing huwag doong patuloyin ang lalaki. Ang kaso, tumatanggi naman ang puso niya at hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Sinundan ni Clark ng tingin ang babae. Nang mawala ito, muli siyang pumikit hanggang sa makatulog muli. Nagising lang siya dahil sa mahihinang tapik sa kanyang balikat. Nang magmulat siya ng mga mata, ang maamong mukha ng dalaga ang bumungad sa kanya. La Arnie. Anya, kain ka na muna para makainom ka ng gamot. Kaya lang, contramoxazole lang to at mefenamic. Kailangan mo ng mas mataas na dosage ng antibiotic. Tumango si Clark. Salamat ulit. Walang anuman. Sige na, tulungan na kitang kumain. Hindi nga siya iniwan nila Arnie. Inalalayan siya nitong makasandig sa higaan. Pagkatapos, ito na rin mismo ang nagsubo sa kanya ng lugaw hanggang sa halos mapangalahati niya yon. I'm full. Thanks. Ani Clark. Sige, dalhin ko na to sa kusina. La Arnie. Pigil niya sa dalaga. Bakit? Tumingin ito sa kanya at hindi niya alam kung bakit para siyang namalikmata. Hindi niya maitataging maganda ang babae kahit nakasimpleng damit pambahay lang ito at desipit na tsinelas. Maamo ang mukha nito, may pagka-inosente. Mahaba rin ang alon-alon nitong buhok na nakatali sa likuran. At tawag pansin ng korteng puso nitong mga labi na natural ang pamumula. Bakit? Tanong nito na gumising sa lumilipad na isip ni Clark. I just wanna say thank you for what you've done. Kimi itong umiti. Nangangailangan ka ng tulong at hindi naman ako kagaya ng ibang taong walang puso. Hindi yun ang itinuro ng mga magulang ko sa akin, Clark. Yes, about that. Where are your parents? Narinig ko kanina kay Popoy na silito ng mga magulang niyo. Patay na sila. Wala pang malay noon si Popoy dahil 2 taon pa lang siya nang mawala sila. Graduate na ako noon sa high school nang masundan kaya malaking agwat ng edad namin. Oh, I'm sorry about your parents. Okay lang, sanay na naman akong wala sila. Ibig mong sabihin, mag-isa mo itinataguyod ang kapatid mo? Yun bang dahilan kung bakit ka tumigil sa pag-aaral? Tumango sila Arnie. Oo, wala naman kasi magbabantay sa kanya kundi ako lang. Isa pa, wala namang naiwan sa akin ng mga magulang ko kundi itong bahay at lupa namin. May utang pa nga kami na hanggang ngayon binabayaran ko kasi biglaan ang pagkamatay nila. Ganun ba? Oo. Huminga ito ng malalim at nag-iwas ng tingin. Kinagat din ito ang labi. Napakunot ang noo ni Clark. Are you nervous? Aha? Napalingon to sa kanya. You seem nervous, La Arnie. But like what I've said last night, hindi ako masamang tao. At kaya gusto kitang makausap. Itatanong ko lang sana kung pwede ako manatili rito habang nagpapagaling ako. Nasabi mo na yan kay Popoy kaya wala na akong choice kundi ang patigilin ka rito pansamantala. Konsensya ko rin naman kung pabayaan kitang lumabas. Bahagyang umiti si Clark. Salamat, La Arnie. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang buhay ko sa'yo. Wala yun. Ang sakin lang, huwag kang maglalabas dito sa bahay. Ayoko kasing makita ka ng ibang tao. Alam mo na, kahit medyo liblibang lugar na to, marami pa ring marites. I understand. Yun din talaga ang gagawin ko kasi baka may makakilala sa akin. Para na rin sa kaligtasan nating tatlo. Matagal siya nitong tinitigan. Alam ni Clark na marami itong tanong, pero sa ibang araw na lamang niya sasagutin ang mga yon. Sa mga sandaling yon, tama ng pangalan lamang niya ang nalalaman nito para na rin sa proteksyon nito. By the way, do you have a phone? Tanong niya sa dalaga. Oo, bakit? Kailangan mo ba? Yes, ayokong gamitin ng cellphone ko dahil baka matrace ako dito. Sige, heto. Walang pag-aatubiling iniabot nila Arnie kay Clark ang cellphone nitong nasa bulsa ng suot na palda. Salamat. Gamitin ko muna. Isa pa nga pala. Saan pala ako pwedeng magpadala ng pera? Ha? Pera? Oo, hindi naman pwedeng wala akong ambag sa gastusin dito sa bahay. Isa pa, ikaw na rin ang may sabing kailangan ko ng mas mataas na dosage ng antibiotic. Magpapabili ako. Ay, oo nga pala. Pero pwede namang ako na lang ang bumili. Naku, wag na La Arnie. Masyado na akong abala. Info mo na lang para makapagpadala ako ng pera. Hindi ko kasi pwedeng gamitin ang mga card ko dahil baka matrace ng mga may gawa nito sa akin.
Sabi ni Clark bago itinuro ang sugat. Ano ba kasing atraso mo at nagkaganyan ka? Napabuntong hininga si Clark. Sa ngayon, ang tangi ko lang masasabi sa'yo ay mabuti akong tao. Ayoko kasing madamay kayo ng kapatid mo. The less you know, the safer you are. Kaya sana pagkatiwalaan mo ko. Sila Arnie naman ang huminga ng malalim. Ano pa nga bang magagawa ko? Sabihin mo na lang ang pangalan ko, La Arnie Lagdameo, tapos ang address, Sitio Katapatan, Barangay Mabolo, Malunay, Quezon. Ang number ko, alam na nang tatawagan mo dahil mag-a-appear naman yun sa kanya. Sige, salamat ulit, La Arnie. Walang anuman, Mr. Velasquez. No, Clark would do. Okay, Clark. Ako na lang ang bahalang dumiskarte ng reseta ng gamot mo. Ipapasuyo ko sa kaibigan ko nagtatrabaho sa ospital. Huwag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan naman siya. Ikaw ang bahala. And again, thank you. Malapad itong napangiti na muling ikinatulala ni Clark. Kaunti pa't dudugo na ang tenga ko sa kakapasalamat mo. Biro nito. Siya naman ang napangiti. At pansin niya, natigilan din ito. Sabi ko nga, sige na, baka may iba ka pang gagawin. Sige. Pagkalabas nila Arnie sa kwarto, agad niyan tinawagan ng assistant niya gamit ang encrypted line kaya hindi siya basta-basta matitrace. Hello? Who's this? It's Clark, Roberto. Anya, isa itong loyal na tauhan ng daddy niya sa organisasyong itinayo nito, kaya pinagkakatiwalaan din niya ito. Boss, ikaw ba yan? Yes, it's me. I called because I don't want you to worry. Yun na nga, mabuti tumawag ka kaagad. Wala pa mong confirmation pero may bali-balita na pong patay ka na raw. Humigpit ang hawak ni Clark sa cellphone. And who spread this wrong information, ha? Hindi pa po kami sigurado, boss. Ongoing pa rin ang investigasyon pero may hinala na ako. Sino? Ang Uncle Rafael mo. Natigilan si Clark. Wala pa akong lead pero kilalang kilala ko siyang magtrabaho. Noon pa mang nabubuhay ang ama mo, alam kong gusto na niyang pamahalaan ng organisasyon. Hindi nga lang siya natugumpay dahil sa ito'y pinasa ng iyong ama bago siya namatay. Ang tinutukoy ni Roberto ay ang Obsession Order na itinatag ng kanyang ama. Isa itong sekretong security at detective agency. Layunin ng organisasyon na tulungan at protektahan ang mga taong nangangailangan, mahirap man o mayaman. Subalit, kalimitan pa rin sa mga nagiging kliyente nila ay mga mayayaman, at halos kalahati ng kinikita nila ay napupunta sa mga kapuspalad at mga bahay ampunan. Ngunit matagal na rin itong tinututulan ng kanyang tiyuhin. Katwiran nito ay kailangan din kumita ng organisasyon nila dahil may mga tauhan at bayarin sila. Sapat naman ang kita nila kaya hindi nila maunawaan ng tiyuhin kung bakit tutol na tumulong sila sa kapwa. Napahagod si Clark sa kanyang buhok. I see. For now, do all your best to protect the organization while I'm away. Padalhan mo rin ako ng pera pero ibang account ang gagamitin mo. Naintindihan ko, boss. Ano pa bang kailangan mo? Basta, kailangan ko muna magpahinga. Tinamaan ako ng bala kagabi. Pero ligtas na ako sa peligro. Just send money. I'll text you the info. Okay, boss. Take all the time that you need. Ako nang bahala rito. Siguro mas mainam na wag ka na ulit tatawag dito kahit na encrypted dong linya. Ako na lang ang tatawag sa'yo kapag may balita na ako. Got it. Thanks, Roberto. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, boss. Dahil utang ko sa pamilya mong lahat ng meron ako ngayon. Napangiti si Clark. Kahit na, salamat pa rin. Sige na, once you send the money, text me immediately using different number. Kailangan ko ring magpalit ng SIM. Sige, boss. Nang mawala si Roberto, napabuntong hininga na lang si Clark. Hindi pa rin niya akalaing magagawa yun ng Uncle Rafael niya, kung totoo man ang sinasabi ni Roberto. Pero once na mapatunayan nito ang lahat, tinitiyak niyang may kalalagyan ang kanyang tiyuhin. Kahit nakadugo pa niya ito. Mabubulok ito sa kulungan. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Naroon pa rin si Clark kinala Arnie. Halos magaling na rin ang sugat ng lalaki kaya naisipan niyang kausapin to. Clark? Kuha niya sa atensyon ng lalaking nakaupo sa sala. Tulog na si Popoy dahil alas 9 na yun ng gabi. Yes? Ngumiti ito at kapag ganoong ngumingiti ang lalaki, hindi alam nila Arnie kung bakit kinakabahan siya. Para ding may mga paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya sabay iwas ng tingin. Oo naman. Tungkol ba to sa pagtira ko rito? Gusto mo na ba akong paalisin? Hindi sa ganun. Anila Arnie sabay harap dito.
Nagtama ang mga mata nila kaya lumakas lalo ang kabog ng kanyang dibdib. Huminga ito ng malalim. Gusto mo bang masagot ang mga katanungan sa isip mo? Masyado na ba kitang pinag-aalala? Parang gano'n na nga. Hindi naman kasi mawawala sa akin ng mag-alala lalo't wala akong nalalaman patungkol sa'yo, kundi pangalan mo. Bakit ka ba nabaril? At sino ka bang talaga, Clark? Tumingin ito sa kawalan. Siguro nga, panahon na para malaman mo ang totoo. Isa akong businessman. Nakikita mo naman siguro sa itsura ko na may kaya ako. Oo, base na rin sa perang ipinadala sa'yo at sa kung paano ka magsalita. Pero hindi lang ako basta mayaman, Arnie. Hinarap siyang muli ni Clark. May-ari ako ng paggawaan ng mga sapatos at furnitures. At higit sa lahat, nag-export ang kumpanya ko ng mga mamahaling sasakyan sa ibang bansa. Milyon-milyong perang pumapasok sa account ko araw-araw. Napakurap-kurap siya at nanlalambot na napaupo sa tabi nito. Ganun ka kayaman? Oo. At nung gabing makita mo ako, dapat sana'y nasa Tagaytay ako para kitain ko isang kliyente. Pero inaambush ang sasakyan ko at dito ako napadpad. Tungkol ba sa negosyo kaya ka nabaril? Parang ganun na nga. Dahil bukod sa negosyong pag-aari ko na alam ng lahat, may iba pa akong negosyo. Ano? Isang sekretong ahensya. Napalunok sila Arnie. Illegal ba? No. It's a hidden security and detective agency. Itinayo siya nang nawala akong ama. Kung hindi to illegal, bakit ka nabaril? May nakaaway ka ba? Wala akong kaaway, Arnie. Pero merong may galit sa akin sa organisasyon. Tinoon niyang mag-isa ako, saka ako inatake. Kilala mo siya? Yes, pero kailangan ko pang kumalap ng ebidensya. Yun ang dahilan kung bakit gusto ko pang manatili rito. Gusto kong tapos na ang investigasyon ng mga tauhan ko bago ako bumalik sa Maynila. Ibinilin ko na naman ang kumpanya ko sa assistant ko kaya wala na akong poproblemahin pa. Maliban sa isang bagay. Ano yun? Tinitigan siya ni Clark sa nangingislap na mga mata. Pwede ba ako manatili pa rito? Oo naman. Sunod-sunod na tumango sila Arnie. May pakiramdam kasi siyang kapag umalis ito, malulungkot siya at masasaktan. Pero hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Nangislap ang mga mata nito. Thanks, Arnie. Thank you so much. Hindi ko na talaga alam kung paano ka papasasalamatan. Siguro, mas mainam na pagtuunan mo muna ng pansin ang sarili mo. Yes, yun nga ang bala ko. Sang-ayon ni Clark sabay ngiti. At alam nila Arnie, hindi na lang siya kinakabahan. Kinikilig na rin siya. Mabilis na lumipas ang mga araw at 3 linggo na rin si Clark kinala Arnie. At home siya sa mga ito dahil hindi naman niya naramdamang bisita siya, kundi parte ng isang pamilya. Hindi man siya lumalabas, pero katakatakang hindi naman siya naiinip. Parang mas gusto na niya ang ganoong buhay. Simple at walang komplikasyon. Marami na rin siyang nalaman tungkol kay Arnie. Isa pala itong sales lady sa isang mall sa bayan. At kapag wala ang dalaga, inihahabili nito si Popoy sa kapitbahay nitong ilang metro din ang layo sa bahay ng mga to. Kaya hindi rin problema kay Clark ang kumilos doon. Malalayo kasi ang kapitbahay. Ngunit bukod sa mga nadiskubre ni Clark patungkol sa dalaga, sa mga magagandang ugaling meron ito, siya man ay may nadiskubre din sa sarili. Hinahangaan niya kung paano nito pinanghahawakan ang buhay, lalo't mag-isa nitong itinataguyod ang kapatid. Kaya sa mga sandaling yon, hindi na lang siya basta humahanga kay Arnie. Pakiramdam niya, unti-unti na siyang nahuhulog dito. Oh, ikaw nandito? Hindi ba si Popoy ang tinawag ko? Tanong nila Arnie nang mapasukan siya sa kusina. Katatapos lamang nitong magpalit ng damit galing sa trabaho. Maglalaro pa raw siya kaya hinayaan ko na lang. Sagot ni Clark. Ha? Sana hindi mo pinayagan. Paggabi na eh. Don't worry. Ganoon naman talaga ang mga bata. Kasi kapag pasukan na, hindi na siya ulit makakapaglaro ng matagal. Ay, kaya lumalaki ang ulo nun eh. Palagi siyang may kakampi. Natigil si Clark sa paghihimay ng sitaw na ilalagay sa sinigang na isda. Tiningnan niya ang dalaga. Hindi sa kinakampihan ko siya. Kaya ko namang gawin ng mga to. Anya. Pero nakakahiya pa rin. Bisita ka rito, Clark. Nakalabing sagot nito. Napangiti siya. Ang cute kasi nitong tingnan kapag ganoong nakalabi at salubong ang mga kilay. At ano namang nakakatawa? Umiling si Clark. Wala naman. Basta hayaan mo na lang muna siya. Saka ako na lang pala ang magluluto. Magpahinga ka na muna. Hindi na ako bisita, Arnie. May bisita bang ilang linggo nang nakikitira sa inyo ng libre? Ano?
Hindi, ako na dyan. Hindi na, ako na dito. Hindi, nakakahiya naman sa'yo, Clark. Ikaw na nga halos ang bumibili ng pagkain natin tapos ikaw pa magluluto. La Arnie, pabayaan mo na lang din ako. Gusto ko rin namang may maitulong na iba dito sa bahay niyo. Sapat na ang mga ginagawa mo, Clark. Isa pa, malaking tulong nga na narito ka kasi hindi na umaalis si Popoy. May nagbabantay na sa kanya. Anito nang makalapit. Napabuntong hininga si Clark. Alright, tulong na lang tayo. Pero, Just let me help you. ito naman ang napahinga ng malalim. Sige na nga. Napangiti si Clark at masiglang tinulungan sila Arnie sa pagluluto habang nakikipagkwentuhan dito. Naisip na naman niyang masarap talagang mamuhay ng simple, para bang walang kahit na anong problema. Isa pa, iba na talaga nararamdaman niya sa babae na hindi naman niya gustong pigilan because La Arnie is a kind of woman every man could ask for. Nga pala, hindi mo pa nakakwento sa akin ng tungkol sa nanay mo at iba mo pang pamilya. Nila Arnie. My mother also passed away. Inatake siya sa puso. Oh, sorry. It's okay. Sanay na rin naman ako. Parang ikaw. Ganoon naman talaga ang buhay. May nawawala, may dumarating. Pero dahil sa mga pangyayaring yun, mas lalo tayong lumalakas. Yeah, you're right. Nag-iisa ka lang bang anak, Clark? Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Sa tuwing tatawagin siya nila Arnie sa kanyang pangalan, pakiramdam niya may kausap siyang anghel. Oo, ang natitira ko na lang ng kamag-anak ay ang Uncle Rafael ko. Talaga? May tiyuhin ka pa? Oo. Anya. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo kung sino talaga siya. Hindi pa rin kasi tapos sa investigasyon nila sina Robert. Dagdag ni Clark sa isip. Nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang sa matapos silang magluto. Pagkatapos, sinundo na nila Arnie si Popoy sa kapitbahay at sabay-sabay na silang kumain. Sa mga sumunod na araw, madalas na napapansin nila Arnie ang mga pasulyap-sulyap ni Clark sa kanya. Hindi niya gustong maapektuhan, pero hindi naman paawat ang puso niya sa kilig. Para tuloy siyang bumalik sa pagiging teenager. At hindi naman niya ikinakaila sa sariling humahanga siya sa lalaki, lalo pat tuluyang napawi ang takot sa puso niya. Napatunayan kasi nila Arnie na mabuting tao talaga si Clark. Kaya ang puso niyang pilit ginagwardyahan nung umpisa, ngayon ay malaya na itong ginugusto. Ilang linggo na silang magkasama sa iisang bahay, kaya normal lang na makadama siya rito ng paghanga. Arnie, may I know... Natigil siya sa paglalakad nang makitang nakatayo si Clark sa labas ng silid nila ni Popoy. Gulat naman itong napatitig sa kanya. Mahigpit niyang kinapitan ang pagkakabuhol ng tuwalyang nakapulupot sa kanyang katawan. Kagagaling lamang niya sa banyo at napakaaga pa sa mga sandaling yon. Kaya ang alam niya, tulog pa ang lalaki. Namamula ang mukha nila Arnie tumikhim ng malakas. Hoy, tumalikod ka kaya? Sa wakas ay sita niya kay Clark na parang natuod sa kinatatayuan. Madali naman itong sumunod. I'm sorry. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Hihiramin ko kasi sana ang cellphone mo. Oo na. Umusad ka, dadaan ako. Huwag kang titingin, Clark, okay? I won't. Ingat na naglakad sila Arnie habang patungo sa kinatatayuan ng lalaki. Hindi niya gustong magmadali dahil baka madulas siya. Problema pa niya yun. Nang makapasok sa pinto, sinilip niya si Clark. Magbibihis lang ako. Antayin mo lang ako. Sige. Nagmamadali namang nagbihis sila Arnie dahil pagdating kay Clark, parang lagi siyang lumilipad. Lagi siyang masigla. Hindi niya alam kung normal pa ba yun. Basta ang alam niya, masaya siyang naroon ito sa kanila. Heto na. Anya nang muling lumabas ng silid nila ni Popoy. Salamat. Gusto ko kasing makibalita sa assistant ko. Baka pwede na akong bumalik sa Maynila. Ha? Babalik ka na sa Maynila? Huminga ito ng malalim. Yes, dahil habang tumatagal ako rito, mas lalo ko kayong inilalagay ni Popoy sa panganib. Mariing nakagat nila Arnie ang kanyang labi, para kasing may maliliit na karayom na tumusok sa kanyang puso. At hindi lang siya basta malungkot sa kaalamang aalis na si Clark. Nasasaktan din siya. Mabilis siyang yumuko para itago ang nararamdaman dito. Pakiramdam kasi niya, anumang sandali ay bubunghalit siya ng iyak. Don't worry. Hindi ko naman kayo pababayaan. I just need to do this para masiguro kung makukulong na ang gustong magpapatay sa akin at para malaya na ako makakilos. Ani Clark. Napatunghay sila Arnie. Nang magtama ang kanilang mga mata, sunod-sunod siyang lumunok upang pigilan ang sariling yakapin to.
Anong ibig mo sabihin, Clark? I'll come back for you and Popoy. I promise. Sisiguraduhin ko magiging maayos ang lahat. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi kita maintindihan, Clark. Kinuha nito ang kamay niya at bahagyayang pinisil. Basta, just trust me one more time, okay? Matagal na tinitigan nila Arnie ang mga mata ng lalaki. Nakakita niya roon ang kakaibang kislap at damdaming nais nitong ipabatid sa kanya. Kaya unti-unti siyang napangiti. Okay, may tiwala naman ako sa iyo, Clark. I know. Sagot nito at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Sige na, maghanda ka na sa pagpasok mo sa trabaho. Sige. Tuluyang naglaho ang takot, sakit at lungkot sa puso nila Arnie. Ang natira na lang doon ay ang pag-asang magkikita pa silang muli ni Clark. Ilang araw na rin hinahanap-hanap nila Arnie ang presensya ni Clark. Nakabalik na ito ng Maynila at nalulungkot siya dahil ni minsan ay hindi pa ito tumawag. Wala naman itong sinabi sa kanyang tatawag ito, kaya nag-aalala siyang baka kung ano na ang nangyari dito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumingin sa nilalakarang daan. Kabababa lamang niya ng jeep galing sa trabaho at tiyak na hinihintay na siya ni Popoy. Talagang bata ka. Bakit pa hindi ka nag-iingat? Palagay mo, anong gagawin namin dito sa paninda namin, ha? Ano? Sabihin mo nga. Nanggagaliiting sigaw ni Mang Pedro na kumuha sa atensyon nila Arnie. Pag-aari nito ang isang tindahan sa gilid ng daan. Pasensya na po, Mang Pedro. Hindi ko po sinasadya. Anang tinig ng batang bahagyang natatakpan ni Mang Pedro. Agad itong nabusesan nila Arnie. Popoy? Tawag niya sa kapatid na nasa gilid ng daan. Ate! Patakbo siyang sinalubong nito. Abat, hoy! Pumalik ka nga ritong bata ka. Tungayaw ni Mang Pedro. Mabilis ang ginawang paghakbang nila Arnie. Popoy, anong nangyari ha? Bakit ka narito? Tanong niya nang magkalapit sila. Kasi po ate, hinihintay kita. Ang kaso po sa pagmamadali ko, nasangi ko ang mga paninda ni Mang Pedro. Humihikbing tugon nito. Napabuntong hininga siya at inakay ang kapatid patungo sa tindahan. Mang Pedro, pasensya na kayo sa nangyari. Pero sana naman hindi mo na ho sinigaw-sigawan ng kapatid ko. Abat, ikaw pa talaga may ganang magalit, hala Arnie. Alam mo ba kung anong ginawa ng kapatid mo sa mga paninda namin? Tingnan mo. Tinignan niya ang mga itinuro nito. Nakita niya ang nakatigilid na lamesa habang nagkalat ang mga gulay sa lupa. Hindi naman ako nagagalit, Mang Pedro. Anila Arnie nang muling balingan ng matanda. Ang sakin lang ho, sana pinagsabihan niyo na lang tong si Popoy ng maayos. Kami na nga nagrabyado, kami pa ang mali. Ayos ka rin ah. Singit ng asawa ni Mang Pedro. Wala ho akong sinabing mali kayo. Ang sakin lang, nadadaan naman sa hinahon ng lahat. Pero para matapos na ang usapang to, babayaran ko na lang ang mga yan. Dagdag niya kahit ang totoo, wala naman siyang pera. Ayun naman pala eh. Akin ang pera. Inilahad ni Mang Pedro ang kamay nito. Magkano ba? 5,000. 5,000? Aba, oo. Marami ito at sariwa pa. Napahagod sila Arnie sa kanyang ulo. Wala siyang ganoon kalaking pera. Pwede bang 1,000 muna? Wala pang sahod ko eh. Ayun. Ang tapang-tapang mo, wala ka naman palang babayad. Ang mabuti pa, here, take this. Anang isang baritonong tinig na pumutulo sa sasabihin ni Mang Pedro. Kagyat na napalingon sila Arnie sa kanyang tabi. Nahigit niya ang paghinga nang makita roon ang lalaking miss na niya. Clark? Usal niya. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Sorry, ngayon lang ako. Anito bago binalingan si Mang Pedro. This is 10,000 pesos. Doble pa yan sa hinihingi mong bayad kay Arnie. Starting today, stop bothering them. And don't spread any rumors, okay? Aba, ayos. Nagmamadaling kinuha ni Mang Pedro ang pera sa kamay ni Clark. Binilang nito yon bago tumingin sa kanila habang ngingisi-ngisi. Sakto na to. Wala nang bawian. Naningkit ang kanyang mga mata. Tuso na mukhang pera pa. Bulong nila Arnie. Narinig kita, Arnie. Pero hindi ako magagalit. Ang payo ko lang, wag mo nang pakawalan tong boyfriend mo. Tiyak na aahon ka dyan sa hirap. Malaking isda eh. Mapera. Ani Mang Pedro. Yes, I'm a big catch. Kaya sa susunod na marinig kong sinigawan o sinaktan mo si Popoy, ako nang makakalaban mo. Seryosong sagot ni Clark. Tara na, Arnie, Popoy. Anito nang balingan sila. Tinaasan nila Arnie ng kilay ang mag-asawa ni Mang Pedro bago tumalikod at sumakay kina Clark.
Nahihiya man siya sa nangyari, pero pasalamat pa rin siya dahil dumating ang lalaki. Natitiyak kasi niyang hindi siya tatantanan ng mag-asawa. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating na rin ni nala Arnie ang bahay nila. Dire-diretso siya sa kusina habang si Popoy ay tahimik na pumasok sa kanilang silid. Ganoon kasi ito kapag may nagagawang kasalanan. Si Clark naman, alam niyang nakasunod sa kanya. Arnie, Tawag nito. Tumigil siya at hinarap to. Salamat nga pala sa tulong mo, Clark. Pasensya ka na, yun pa naabutan mo. Sabi niya. it's okay. Don't worry about it. Isa pa, hindi ka dapat nagpapasalamat sa akin, Arnie. You saved me, kaya ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Sus, tapos na tayo dyan. Nga pala, kamusta? Anong nangyari sa pagbabalik mo? Pag-iiba nila Arnie sa usapan, pinasigla pa niya ang tinig dahil kanina pa kumakabog ang dibdib niya. Huminga ito ng malalim. Ayun, hindi pa rin kumpleto ang hawak naming ebidensya, pero malapit na malapit nang matapos. At kaya ako pumunta rito, kasi gusto kitang makausap. Ganun ba? Pwede bang mamaya na lang? Magluluto muna ako ng hapunan. Baka nagugutom na si Popoy eh. Lumabas na naman yan mag-isa ng bahay para sunduin ako. Ayun tuloy, napahamak nang wala sa oras. Ay, oo nga pala. Speaking of hapunan, may dala ako. Huwag ka na magluto. Teka, kukunin ko lang sa kotse. Kotse? Oo, may sasakyan akong dala. Hindi mo yata napansin. Wala kasi kayo kanina sa bahay kaya naisip kong puntahan kung saan ka dumadaan everyday. Di naman ako nabigo. Hindi ko nga napansin. Natawa si Clark. Well, baka may malalim ka lang na iniisip kanina. But anyway, kunin ko lang ang mga pinamili ko sa loob ng sasakyan. Marami ba? Tulungan na kita, Clark. Not really. Ang iba ron ay mga damit at laruan para kay Popoy. Nako, nagabala ka pa talaga, Clark. Alam ko kasing magugustuhan niya. Parang ikaw pa yata ang mag-i-spoil sa kanya. Baka masanay siya niyan. Wala namang problema sa akin na Arnie. As long as masaya kayong pareho. Yun lang ang mahalaga. Nito, hindi siya nakasagot. Sige na, labas lang ako. Baka lumamig na rin ang pagkain. Sige, maglalabas na ako ng mga pinggan para makakain na tayo. Okay. Hindi naman nagtagal sa labas si Clark. Pagpasok nito, naihanda na nila Arnie ang lamesa. Sabi mo kaunti lang. Anya nang makita ang ilang paper bags na bitbit nito at mga laruan. Kaunti lang naman talaga to. Napakamot na lang sila Arnie sa ulo bago ito nilapitan at tinulungan. Popoy, labas ka muna dyan. May mga pasalubong sa'yo si Kuya Clark. Tawag niya sa kapatid. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Talaga po? Hindi ko po ba galit, ate? Tanong ni Popoy nang makalapit sa kanila. Kaya pala agad itong nagkulong ng kwarto pagka-uwi nila. Akala pala nito, galit siya. Huminga ng malalim sila Arnie. Hindi ako galit, Popoy, pero sa susunod mag-iingat ka na, okay? Tama ang ate mo, Poy. At kapag may nang-away at nanigaw sa'yo, sumbong mo agad sa akin. Akong bahala sa kanila. Segunda naman ni Clark. Suminghot si Popoy at agad na niyakap sila Arnie. Sorry po, ate. Promise po hindi na po ako magpapasaway. Oo na, sige na. Tingnan mo na mga pasalubong ni Kuya Clark sa'yo. Akin na pala ang binili mong pagkain. Baling nila Arnie sa lalaki. Here. Ibinigay nito ang 3 paper bag sa kanya. Galing yun sa mamahaling Chinese restaurant. Sige, ayusin ko na to sa mesa. Tawagin ko na lang kayo. Okay. Bago tumalikod ay nakangiti pang pinagmasdan nila Arnie ang dalawa. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha ni Popoy habang ipinakikita ni Clark ang mga pinamili nito. Kaya natitiyak na niyang mas lalong mapapalapit si Popoy sa lalaki. Ang ikinatatakot lang niya, baka masanay itong kagaya niya at sa bandang huli, pareho silang masaktan kapag hindi na nagpakita pa si Clark sa kanila. Pagsapit ng gabi, doon pa lamang nagkaroon ng pagkakataon si Clark na kausapin sila Arnie. Masyado itong abala kanina dahil pagkatapos nilang kumain, naghugas pa ito ng pinggan at inasikaso si Popoy. Pinatulog na rin ito ang kapatid niya. Nakasanayan na kasi nila yung gawin sa ilang linggo na lagi siyang naiiwan kay Popoy sa bahay. Arnie, hindi ko alam kung paano ko umpisahan ang lahat. Anya habang nakaupo sila sa upuang kawayan sa sala at nagkakape. Sige lang, makikinig ako. Tumingin si Clark sa kawalan. Una, gusto kong mag-sorry sa hindi ko pagtawag sa'yo. Alam ko pinaghintay kita. Naiintindihan naman kita. Wala ka rin namang sinabing tatawag ka sa akin. Ayoko lang kasing madamay kayo sa problema ko, Arnie.
Isa pa, baka kasi kapag narinig ko ang boses mo, hindi ko na magawa pa ang mga dapat kong gawin. Dahil ang totoo, nung umuwi ako, hindi ko maipaliwanag ang lungkot na nadarama ko. Para akong kinakain nito ng paunti-unti. Binalingan ni Clark ang dalaga at nagpatuloy sa sinasabi. Noong una, pilit ko itong tinataboy. Inabala ko ang sarili ko sa trabaho at pag-iimbestiga. Pero habang tumatakbo ang oras, mas lalo ako nakadarama ng lungkot. Para bang may kulang sa pagkatao ko. There's this emptiness inside of me, Arnie. At sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakangiting mukha mong nakikita ko. And when I'm awake, ang presensya mo pa rin ang hinahanap ko. Ang mga luto mo, itong masarap na kape mo, ang pag-aalaga mo nung hindi pa ako gumagaling. Lahat, Arnie. Lahat-lahat sa'yo namimiss ko. Clark, binitiwan niya ang hawak na tasa sa ibabaw ng lamesa at sinapo ang pisngi nito. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa nararamdaman kong to para sa'yo, Arnie. Pero nang makita kita kanina, parang lumukso ang puso ko sa sobrang tuwa. And I know, ikaw lang ang makakapuno sa lahat ng pagkukulang sa buhay ko. Huminga ng malalim si Clark. I love you, Arnie. Yes, I'm in love with you. Napakurap-kurap ito at hindi niya alam ang gagawin nang bigla na lamang manghilid ang mga luha ng dalaga. Arnie, I'm really sorry kung... Ulitin mo nga sinabi mo, Clark. Sabi nito. Sandaling natigilan ng binata, pagkuway napangiti. Ang sabi ko, mahal kita, Arnie. Alam kong madali pero nakakasiguro akong pangalan mo ang tinitibok ng puso ko. Oh, Clark. Kagyot siya nitong niyakap kasabay ng paghikbi. Nagulat man pero mabilis din siyang nakabawi at tinugon ito ng mas mahigpit pang yakap. Ito talagang ipinunta ko rito, Arnie. Ang malaman mo ang tunay kong nararamdaman. Hindi rin ako naghahangad ng sagot. Ang importante sa akin ay masabi ko sa iyo nilalaman ng puso ko. Anya makalipas ang ilang sandali. Sunod-sunod itong tumango. Naiintindihan kita, Clark. Ako man miss na rin kita. Kaya hindi mo na kailangan maghintay. Dahil ngayon pa lang, sinasagot na kita. Bukod sa alam kong mabuti kang tao, hindi ko na rin itatanggi pa nararamdaman ko para sa'yo. Talaga? Binitiwan siya nila Arnie. Malapad ang ngiti nito nang tingnan siya sa mga mata. Oo, Clark. Mahal na rin kita. Sa maiksing pagsasama natin sa bahay na to, agad mong napahanga ang puso ko. Siguro dahil wala ka namang masamang pinakita sa aming magkapatid habang narito ka. At naramdaman ng puso ko na mabuti kang lalaki at karapat dapat mahalin. Sa mga narinig ay hindi na siya nag-aksaya pa ng sandali. Inangkin niya ang mga labi nila Arnie na hindi naman ito iniwasan. Bagkus, tinugon nito yun ng buong pagmamahal. Hanggang sa hindi na sila naawat. Nagtungo sila sa silid at nauwi sa mainit na tagpo na walang pagsisisi. I love you, Arnie. I promise, kapag tapos na ang lahat ng issue ko sa buhay, kukunin ko kayo ni Popoy. Bulong ni Clark habang nakayakap dito. Mahal din kita, Clark. Maghihintay ako. Tugon nito. Kinaumagahan, nakangiti sila Arnie nang imulat niya ang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay napakagaan ng paligid. At alam niyang ang dahilan niyon ay ang lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Si Clark. Ngunit agad ding naglaho ang kanyang ngiti nang maalalang nasa dating silid sila ng kanyang mga magulang. Napaantanda siya ng krus bago mariing pumikit at umusal ng maikling panalangin. What are you doing? Tanong ng kanyang katabi. Kagyat na napamulat sila Arnie. Clark, gising ka na pala. Anya nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito. Obvious naman, hindi po ba? Tiloso po? Diyan ka na nga. Kunwaring pagdadabog niya at akmang babango na nang pigilan siya nito sa braso. Hey, ikaw naman. Para naglalambing lang eh. Kumusta ang tulog mo? Maayos ba? Maayos ba yung halos kanina lang tayo nakatulog? Sorry. Are you still sore? Ano sa palagay mo? First time ko kaya? Taray-tarayan nila Arnie upang matakpan ang pagkapahiya. Alam niyang kakasagot lamang niya dito kagabi. Tapos bumigay na agad siya. Ano na lang kayang iisipin ni Clark? Na madali siyang makuha? You know, I could read everything just by staring at you. Halika nga rito. Kinabig siya ng lalaki payakap. Muling naramdaman nila Arnie ang malapad nitong dibdib na may matitigas na muscles. Kakaibang init ang hatid niyon sa kanya, kaya pilit niyang pinagagana ang isip. Alam mo, huwag mong isipin na madali kang bumigay.
Dahil ang totoo, mahirap makatagpo ng isang kagaya mong wala pang karanasan. Kaya nga mas lalo kitang minahal. Bulong ni Clark sa kanya. Kasi naman, hindi ko pa rin naisip na umabot tayo rito. Bakit? Nagsisisi ka ba? Hindi. Well, tama lang naman dahil hindi ko nahahayaang makawala ka pa. Napakunot ang noon nila Arnie at bahagyang lumayo rito para muling pagtagpuin ang mga mata nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Masuyo muna nitong hinaplos ang kanyang pisngi bago sumagot. Because I want to marry you, Arnie. Di ba sabi ko kagabi, kukunin ko kayo magkapatid? Talaga? Yes, yun ay kung tatanggapin mo ako maging kabahagi ng buhay niyo ni Popoy. Kagyat na nangilid ang mga luha nila Arnie. Gusto ko, kaya lang, pwede bang pag-isipan ko pa rin muna? Of course, marami pa rin naman akong kailangan gawin. Marami pa rin akong nais ipakita sa'yo, kaya gusto ko sanang humingi ng isang pabor. Ano naman yun? Kung papayag ka, isasama ko kayo ni Popoy sa Maynila. Hindi na pala ako makakahintay na patagalin pa na kunin kayo. Maynila? Sa bahay mo? Oo, gusto kong ipakita sa'yo ang mundo ko. At gusto ko ring masigurong ligtas kayong dalawa habang hindi pa natatapos ang lahat. Sandaling nag-isip sila Arnie. Wala pa naman siyang nagiging leave sa trabaho kaya alam niyang papayagan siyang magbakasyon ng manager niya. Ayaw naman niyang ura-uradang mag-resign dahil alam niyang marami pa rin pwedeng mangyari. At gusto nila Arnie, sa pagkakataong yon ay maging handa siya. Isa pa, wala namang sinabi si Clark kung magtatagal ba sila sa Maynila. Kaya mainam na isiping bakasyon lang yon. Sige, payag ako. Sa wakas ay wika niya. Talaga? Talagang talaga? Oo, talagang talaga. Yes! Napasuntok sa ere si Clark bago siya niyakap at masuyong hinalikan sa noo. Thank you, Arnie. Thank you for trusting me and for making me happy. It's pretty obvious na ikaw na lang talaga ang kulang sa buhay ko. Oo na, sige na. Baka magising na si Popoy, maabutan pa tayo dito. Maghahanda na rin ako ng almusal para maaga ako makapunta sa mall. Magpapaalam muna ako sa trabaho ko. Anila Arnie. Sure, pero mas mainam sigurong sama-sama na tayo. Diretso na tayong Maynila. Agad-agad? Oo, gusto ko na kasing matapos na mga problema ko para makapagpahinga na ako. At ikaw naman ang asikasuhin. Sus, grabe ka naman. Hindi mo naman ako kailangang asikasuhin, Clark. Malaki na ako. But I still want to. Gusto kong ipadama sa'yo yung mga bagay na ginawa mo sa akin. Ay, ewan. Ikaw na nga ang bahala. So, alis na tayo ngayon? Ikaw? Napangiti ito ng malapad. Kahit naririndi ka na sa akin, salamat pa rin. Opo na. Sige na, dito ka na muna. Ay, teka. Kumusta pala ang sugat mo? Mukhang hilom na. Di na ba sumasakit sa loob? Pinatingnan mo ba yan sa doktor mo gaya ng bilin ko bago ka umalis pa Manila last time? Oo, okay na to. Sabi ng doktor, mahusay daw ang ginawa mo. Maganda rin ang pagkakatahi mo sa sugat. Hindi ako natatakot sa peklat nito. Bagkus, habang buhay nitong ipapaalala na ibinigay ka ng langit sa akin, baby. Corny, sobrang kaba ko kaya sa sugat na yan noon. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ikaw ang nurse ng buhay ko, kahit hindi ka pa tapos ng nurse. Oo na nga po. Sige na, labas na muna ako. Tuluyan nang tumayo sila Arnie. Pakiramdam kasi niya, kung hindi niya gagawin yon, baka kung saan na naman sila humantong ni Clark. Nang makapagpaalam ng maayos sila Arnie, lumuwas din sila ng Maynila ng araw na yon. Tuwang-tuwa si Popoy dahil sa wakas, makakapamasyal daw ito sa syudad. Wow! Bahay mo ba ito, Kuya Clark? Nalalaki ang mga matang bulalas ni Popoy habang papasok na ang kotseng sinasakyan nila sa malaking gate na may 3 palapag na mansyon. Kahit siya ay namangha sa ganda niyon. Yes, at dito na kayo ng ate mo titira. Sagot ni Clark na hindi na natutulan pa nila Arnie dahil nagliwanag na ang mukha ng kapatid. Talaga po, kuya? Aha. Excited ka na bang makita ang kwarto mo, Poy? Inihinto ni Clark ang kotse nito sa tapat ng malaking pinto. Opo, kuya. Kung gano'n, ano pang hinihintay natin? Baba na tayo. At nagmamadaling ang bumaba sina Popoy at Clark ng sasakyan. Sila Arnie ay naiwan habang hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Halos 10 beses kasi ang laki ng property ng binata sa bahay nila sa Quezon. Hey, are you okay, baby? Tanong ni Clark na nabuksan na pala ang pinto sa passenger seat. Ha? Baby ka mo? Yes, that's what I call you, di ba? Inilahad nito ang kamay sa harapan nila Arnie.
Tinanggap naman niya iyon. Masuyo siyang inalalayan ni Clark na makababa ng kotse. Pagkatapos, magkahawak kamay nilang sinundan si Popoy. You like it? Tanong ng kasintahan. Tumingin siya rito at tumango. Hindi ko naman alam na ganito kalaki ang bahay mo. Mag-isa ka lang bang nakatira dito? Natawa ito. Hindi naman. May mga katulong din ako, hardinero at driver. Sa laki nga nito parang ang hirap linisin. Komento nila Arnie habang iginagala ang mga mata sa loob ng mansyon. Hindi kasi nang marami ang kagamitan, sakto lamang sa pangangailangan ni Clark. Wow ate, ang taas ng bintana. Tapos tingnan mo, ang daming ilaw. Ani Popoy na nakatingalang umiikot-ikot sa tapat ng chandelier. At hindi lang yan ang meron ako, Poy. Meron din akong swimming pool sa likod. Talaga kuya? Huminto ito sa ginagawa at tumingin sa kanila. Oo, pero bago natin puntahan yon, akyat muna tayo sa itaas. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Sige po, tara na po. Nagmadaling umakyat sa hagdanan ang bata. Poy, sandali, baka mahulog ka. Paalala niya sa kapatid. Hayaan mo na, excited eh. Ani Clark. Napabuntong hininga siya at hinarap to. Clark, ayoko lang masanay si Popoy. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ano namang ibig mong sabihin? Dahil alam nating dalawa na hindi naman kami permanenteng titira dito. Isa pa, 1 linggo lang ang hiningi kong bakasyon. Ha? Hindi ba usapan na natin? Saka papakasal naman na tayo, hindi ba? Oo nga, pero Clark, marami pang pwedeng mangyari. Isa pa, sinabi ko naman sa iyong pag-iisipan ko muna, hindi ba? Saka ngayon ko palang nakikita ang mundo mo. Kailangan ko munang masanay at maintindihan ng buhay na meron ka. Ito naman ang napabuntong hininga. Alright. Sorry. I know na masyadong mabilis ang lahat para sa'yo. At nauunawaan kong may takot ka pa rin at pag-aalinlangan. Pero sinisiguro ko sa'yong hindi na magbabago ang isip ko, Arnie. Pero hindi rin kita mamadaliin. Kaya kapag nakapag-desisyon ka na, sabihan mo ko agad Hayaan mo. Wala namang ibang mangyayari maliban sa makukulong na ang gustong magpapatay sa akin. Kaya kung ang kaligtasan mo at ni Popoy ang inaalala mo, tinitiyak ko sa'yong ligtas kayo, lalo na't narito kayo sa poder ko. Okay, basta wag mo pangakuan ng pangakuan si Popoy kasi ayoko rin siyang paasahin. Don't worry, I won't. Niyakap siya nito at hinalikan sa noo. Pagkatapos, inakay na siya nito sa itaas. Hindi magkaintindihan si Popoy nang makita na nito ang silid nitong puno ng laruan at mga bagong damit. Kahit sila Arnie ay nalula dahil maging ang kwarto niya, puro bago rin ang mga gamit at kumpleto. At aminin man niya o hindi, pero natutukso na siyang sagutin ang proposal ni Clark. Kaya lang, mas nananaig pa rin ang pagkabahala sa puso niya. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan ko pa rin makasiguro at mas kilalanin siya ng husto. Anya sa isip. 3 araw nang naroon sa Maynila si Nala Arnie at medyo nakapag-adjust na rin siya sa buhay na meron si Clark. Pero hindi pa rin niya maiwasang manibago, lalo na kapag kumakain na sila. Bukod sa maraming pagkain, hindi na rin siya ang nagluluto, na nakasanayan na niya dating gawin. Kaya naman nag-request siya kay Clark na ipagluto ito ng hapunan. Pumayag naman ito at sinabihan ang mga kasama sa bahay na hayaan siya sa kusina. Manang Luding, ano po bang paboritong pagkain ni Clark? Kasi po nung nasa amin siya, wala naman siyang pili sa pagkain. Kahit adobong sitaw, kinakain niya. Anila Arnie sa mayordoma na siya rin daw nagpalaki kay Clark. Nako, wala ngang pili si Sir. Pero kung gusto mo talagang malaman ng mga pinakagusto niya, siguro tortang talong, adobong pusit, at kari-karing tuwalya at buntot ng baka. Ganun po ba? Meron po ba tayong ingredients dyan sa mga sinabi niyo? Oo, meron naman. Pero teka, alam mo ba lutuin? Kasi ang gusto niya sa kare-kare yung buo-buo pa ang mani, tapos ginisa ang alamang sa maraming kamatis. Patulong na lang po ako sa inyo. Sige ba? Magkatulong ang nagluto sila Arnie at Manang Luding. Nasa opisina nito si Clark pero palagi naman itong umuuwi ng maaga para sabayan silang maghapunan. Ang bango! Ani Popoy na biglang sumulpot sa kusina. Oh, saan ka galing? Tanong niya sa kapatid. Sa kwarto ko po, naglaro. Ganun ba? Nilinis mo naman ba? Kasi baka mamaya masanay kang hindi naglilinis. Hindi porket may mga kasama rito si Kuya Clark mo, iaasa mo na lahat sa kanila. Opo naman ate, nakakahiya rin naman pong ipalinis ang kalat sa kwarto ko. Good.
Nakangiting wika nila Arnie at ginulo pa ang buhok ng kapatid. Sige na, balik ka na ulit sa kwarto mo. Manood ka muna ron. Tatawagin na lang kita kapag kakain na at narito na ang kuya mo. Sige po. Patakbong bumalik si Popoy sa itaas. Siya naman ay inasikaso na ang paghahayin hanggang sa mapansin niya si Manang Luding na titig sa kanya. Bakit mo, Manang? Naiilang na tanong nila Arnie. Malapad itong napangiti. Wala lang. Natutuwa lang ako dahil sa wakas, nakakita na si Clark ng babaeng alam ang importansya ng pamilya at pagiging mabuting tao. Natawa siya. Bakit po? Hindi ba siya marunong pumili dati? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, karamihan sa mga babaeng dinidate niya dati, kung hindi maarte, akala mo kung sino nang umasta. Binago niyo pa po. Ganoon din naman ang ibig sabihin. Basta, ako'y natutuwa dahil alam kong totoo ang lahat ng nakikita ko, lalo na ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Ngumiti lang sila Arnie dito at ipinagpatuloy na ang paghahayin. Maya-maya, narinig niyang may humintong sasakyan sa labas. Nako, nandyan na po yata si Clark. Sandali po, akyat muna ako sa taas para ayusin ang sarili ko. Sunduin ko na rin po si Popoy. Paalam niya kay Manang Luding. O siya, sige, ako na bahala dito. Nagmamadaling tinungo nila Arnie ang hagdanan, pero nangangalhati pa lamang siya nang biglang may magsalita. Well. So the rumor is true. May babae na nga kinababaliwan si Clark. And it must be you. Anang maarting tinig ng isang babae na nagpalingon sa kanya sa pinto. Napakunot ang noon nila Arnie. Hindi pala si Clark ang dumating. What? Nakakita ka ba ng multo? Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang paggiwi nito nang muli siyang tingnan. Tumikhim sila Arnie bago marahang bumaba. Paumanhin pero sino po kayo? Wala po kasi sinabi si Clark na may bisita siya. Magalang na tanong niya sa babae. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Hindi mo ako kilala? Ako lang naman si Cynthia, ang asawa ng Uncle Rafael ni Clark. Sorry po. Hindi ko kasi alam. May kailangan ka po ba? Kailangan? Bago ka pa lang pero ang talas na ng dila mo. Anong karapatan mo para tanungin ako ng ganyan, ha? Wala po akong intensyong masama sa tanong ko. Wala po kasing bilin si Clark kaya nagtatanong ako. Anila Arnie na tuluyan ang nakalapit sa babae. Apat sumasagot ka pa talaga, ha? Dahil hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko para magpaapi. Ganon. Bigla nitong iniangat ang isang kamay kaya madali siyang napayuko. Subalit nawala naman siya ng balanse. Ate! Sigaw ni Popoy na pababa na ng hagdan. Nagmamadali ito hanggang sa makalapit sa kanya at alalayan siya. Ayos ko lang po ba? Tanong nito. Oo, ayos lang ako. Sagot nila Arnie. Aba, tingnan mo nga naman. Hindi lang pala ang babae niyang iniuwi ni Clark dito. Pati rin pala ang kapatid. Ano to? Instant orphanage? Sarkastikong wika ng ginang. Nagbanting ang tenga nila Arnie sa narinig. Pasensya na po pero sumusobra na yata kayo. Hindi kami narito para hututan si Clark, kung yun ang nais niyong sabihin. Taas noong wika niya. Ngumisi ito. Matalino ka naman pala, madaling umintindi. Pero kung hindi ka gold digger, ano ka? Linta? Auntie Cynthia! Dumagundong ang boses na yun sa buong bahay. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. At sa gilid ng mga mata nila Arnie, kitang-kita niya kung paano nawalan ng kulay ang muka ng ginang. Clark! Nauutal nitong wika. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ang binata sa kanila. Kagyat nitong iniharang ang malaking katawan sa kanila ni Popoy. Sinong may sabing pwede kang pumunta sa pamamahay ko na basta-basta? Kalmadong tanong ni Clark. Bakit? Masama ba? Tiyahin mo ko. Asawa ko ng uncle mo, kaya may karapatan din ako magpunta rito. No, you don't have the right to barge into my house, especially now. At wala kang karapatang lait-laitin si nila Arnie at Popoy dahil ako mismo ang makakalaban mo. Ganon? Mga sampid lang naman sila pero mas pinapaboran mo kaysa sa akin? Hindi sila sampid, Auntie Cynthia. They're now my family. Kaya sana, wag mong hayaang mawalan ako ng respeto sa'yo. Dahil oras na maubos ang pasensya ko, hindi ako mangingiming putulin na kung anumang ugnayang nagdudugtong sa atin. Anong sinabi mo? Please, Auntie Cynthia. Umalis ka na habang may paggalang pa ako sa'yo. Tumingin kay Arnie ang may edad na babae. Mahigpit na kumuyom ang kamao nito bago muling dinalingan ang binata.
Hindi ko mapapalagpas ang araw na to, Clark. Sinisiguro ko sa'yo, makakarating to sa tsuhin mo. Pagkasabi nun ay mabilis na nagmarcha si Cynthia palabas ng mansyon. Hinarap sila ni Clark. Okay lang ba kayo? Nag-aalalang tanong nito. Oo, ayos lang kami. Wala namang nangyari. Sagot nila Arnie. Sorry kung nangyari to. Hayaan mo, bibilinan ko ang security guard na wag basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino dito. Sus, okay lang kami, Clark. Sanay kami sa ganyan. Alam mo yan, subukan lang nang tiyahin mong apihin kami, lalaban ako, no? Pero mas magiging okay kami ni Popoy kung kakain na tayo. Gutom na kami eh. Pag-iiba nila Arnie sa usapan. Ganun ba? Gutom na rin ako. Ano bang inihanda mo? Naku kuya, lahat po masarap. Singit ni Popoy. Talaga? Opo. At nauna na si Popoy na pumunta sa dining area. Nilingon siya ni Clark. Sorry ulit kanina. Alam ko nabigla ka. Ay nako, ito ka na naman sa paulit-ulit mo. Okay na nga po, wala namang nasaktan. Sagot nila Arnie. Pero, masamang pinaghihintay ang grasya, Clark. Niluto ko pa naman ang mga paborito mo. Napangiti ito. Really? Opo. Masuyong inaplos ni Clark ang buhok nila Arnie. Thanks, baby. I love you. Love you too. Kinikilig na tugon nila Arnie. Kinabukasan, inaya ni Clark sila Arnie na mag-date. Hindi raw muna nila isasama si Popoy at pumayag naman ang kanyang kapatid. Kaya bandang 5:00 ng hapon ay bihis na bihis siya ng kulay rosas na bestida. Wow, ang ganda mo naman po ate. Tiyak na lalong mai-inlove si Kuya Clark sa'yo niyan. Ani Popoy paglabas niya sa kanyang silid. Ay sus, kung ano-ano natututunan mo ah. Sige na, tumawag na si Clark sa akin. Parating na raw ang sundo ko. Hindi siya masusundo ni Clark dahil may inaasikaso pa ito sa opisina. Kaya ang driver na lamang daw nito ang susundo sa kanya. Okay po ate, ingat po. Ikaw rin, behave ka rito, okay? Opo. Humalik pa si Popoy sa pisngi niya bago siya bumaba. Sakto naman dumating ang kanyang sundo. Nakangiting sumakay roon sila Arnie at nagpasalamat pa sa driver. Subalit hindi pa yata sila nakakalayo sa subdivision nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Kuya Randy, pwede po bang huminto muna tayo sa tabi? Nahihilo lang ako. Anya bago tiningnan ang driver na naka-baseball cap at face mask. Hindi ito sumagot, bagkus ay ngumiti kaya napakunot ang noon nila Arnie. Kuya Ran, hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang muli siyang magbulat ng mga mata, nasa isang maliit na silid siya na may malamlam na ilaw. Nakaupo siya sa isang lumang kama habang nakatali ang mga paa at kamay. Finally, gising na ang babaeng pinakamamahal ng pamangkin ko. Anang tinig ng isang lalaki. Nagsalubong ang mga kilay nila Arnie. Parang alam na niya kung sino to. Mr. Rafael? Ako nga. Lumabas ito mula sa madilim na parte ng silid. Abutenga ang ngiti nitong lumapit sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Anong gagawin niyo sa akin ha? Pakawalan niyo ako. Don't worry, Iha. Hindi naman kita sasaktan. Gusto ko lang namang takutin ang pamangkin ko. Bakit po? May atraso ba siya sa inyo? Oo, malaki. Pero pamangkin mo po si Clark. Kapatid ka ng ama niya. Tumawa ito ng nakakaloko. Wala pa rin palang alam si Clark sa totoo. Ano pong totoo? Na hindi ako tunay na kapatid ng kanyang ama. Ano po? Yes, Iha. Inampun lang ako ng papa ni Kuya Claudio. Kaya kung sa akin lang sana niya ibinigay ang posisyon niya sa organisasyon at hindi kay Clark, hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Pag-amin nito. Napalunok sila Arnie. Ibig po bang sabihin, ikaw ang nagpabaril sa kanya? Ngumisi ito. Well, ano sa palagay mo? Wala naman yatang iba, hindi ba? Balik tanong nito. Pero pamangkin mo siya. Hindi ko nga siya pamangkin. Hindi ka ba nakikinig? At dahil makulit ka, sige, aamin ako sa'yo. Total, hindi rin naman kita bubuhayin. Ang totoo, ipalilibing kita ng buhay kasama si Clark. Anong ibig mo sabihin? Bakit ko pabubuhayin ng isang kagaya ni Clark kung gusto kong mapunta sa akin ng organisasyon at mana niya? Alam ko, babalikan niya ako kaya uunahan ko na siya. Ikaw ang kahinaan niya, kaya ikaw ang inuna kong trabahuhin. Anito sabay malutong na humalakhak. Nakadama ng takot sila Arnie, pero pinilit niyang magpakatatag.
Kaya ba ipinabaril mo siya? Muli niyang tanong. Oo, ako nga nagpabaril sa kanya. Pag-amin nito sa nanlilisik na mga mata. Pero nakakatawa siyang paglaruan. Biruin mo, hanggang ngayon hindi pa rin niya nalalaman ng totoo. Puro investigasyon pa rin siya. Poor Clark, ang bagal at ang bobo ng mga tauhan niya. Umiling-iling to. Hindi ka nakakasiguro sa bagay na yan. Matapang na wika nila Arnie. Natigilan ito at sa nanlilisik na mga mata ay tiningnan siya. Anong ibig mo sabihin, ha? Baka hindi lang sinasabi ni Clark ang totoo dahil gusto pa niyang bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Ha? Pagkakataon? Wala sa bokabularyo ni Clark ang ganyan. Ang sabihin mo, naisahan ko siya dahil sa katangahan niya. Muli itong humalakhak. Honey, Rafael! Anang dinig ng isang babae sa labas. Dinig nila Arnie ang nagmamadali nitong mga hakbang. Natigilan sa pagtawa ang may edad na lalaki. Yes, honey. I'm here. What is it? Pumasok sa kinaroroonan nila ang humihingal na si Cynthia. Lumunok muna ito bago nagsalita. Nandito na si Clark, pati ang mga kasamahan niya sa organisasyon. Halika na, umalis na tayo. Ano? Paano? Nasaan ang mga tauhan natin? Hinablot nito ang isang walkie-talkie at nagradyo sa mga tauhan. Subalit walang sumagot. Punyeta! Nasaan na sila? Baka nasa kote na ni Clark. Lintik! Binalingan sila Arnie ng matandang lalaki. Halika rito! Inalis nito ang pagkakatali niya sa paa at kinalatgad siya palabas ng silid. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Pagpupumiglas nila Arnie. Uncle Rafael! Anang tinig ni Clark na bigla na lamang lumitaw mula sa kung saan. Oops! Hanggang dyan ka na lang pumangkin. Natigil si Clark sa muling pagkakbang nang itutok ng matanda ang baril sa sentido niya. Sige, umusad ka pa at titiyakin kung basag ang bungo nitong babae mo. Banta pa nito. Clark! Hintatakot na tawag nila Arnie dito. La Arnie, Uncle please, wag mo siyang sasaktan dahil ako mismo ang papatay sa'yo kapag ginawa mo yan. Napahalakhak ang matanda. Isang babae lang pala magpapaluhod sa'yo, pamangkin. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko naman kakantiin kahit ang dulo ng buhok niya. Ang gusto ko lang ay mapasa sa akin ng organisasyon at ang mana mo. Clark, wag ka maniwala sa kanya. Inamin niya kanina na siyang nagpabaril sa'yo. Hindi rin siya totoong kapatid ng ama mo. Mabilis na wika nila Arnie bago pa mahuli ang lahat. Napabuntong hininga si Clark. Hindi talaga niya inaasahan na maiisahan siya ng kanyang tiyuhin. Tapos na sila sa investigasyon at bukas ay huhulihin na sana ito ng mga pulis. Pero nagawa pa rin itong kidnapin sila Arnie. Buti na lang at alerto ang mga tauhan niya kaya agad nilang natunto ng kinaroroonan ng tiyuhin. Ano Clark? Nasurpresa ka ba? Tanong ng Uncle Rafael niya. Umiling siya pagkaway tumiim ang pagkakatitig dito. Hindi. Talaga? Hindi ka nagulat? Bakit ako magugulat kung alam kong hindi gagawin ng isang Velasquez ang ginagawa mo ngayon? Mula kay Lolo hanggang kay Daddy, lahat sila alam ang tama at mali. May mga prinsipyo sila at dignidad. Pero ikaw, kahit na kailan, wala ka ni katiting ng mga ninuno ko. Ni hindi mo pa nakuhang magpasalamat na binigyan ka ni Lolo ng maayos na buhay. Wala kang utang na loob. Abat, matalas din pala ang dila mo, Clark. Ito ang tatandaan mo. Naging alipin ako ng lolo't ama mo. Kaya natural lang sa akin ang maningil. Ang sabihin mo, ganid ka. At ang ganid na to ang papatay sa'yo. Niloko ba ng matinding takot ang buong pagkatao ni Clark nang makitang diniinan ni Rafael ang gatilyo ang hawak nito? Hindi! Sigaw niya kasabay ng malakas na putok ng baril. Subalit hindi sila Arnie ang may tama, kundi ang tiyuhin niya. Rafael! Palaw ni Cynthia mula sa likuran nito. Lumitaw doon ang mga tauhan ni Clark sa pangunguna ni Roberto. Clark! Patakbong tinungo nila Arnie ang kinaroroonan niya. Madali naman niya itong sinalubong ng mahigpit na yakap. Thanks God you're safe no, baby. Bulalas niya na hindi pa rin nawawala ang malakas na kabog ng dibdib. I'm sorry. Hindi kita naprotektahan. Sising-sising wika ni Clark. Okay lang. Ang importante nandito ka na para iligtas ako. Wala kang kasalanan, okay? Promise la, Arnie. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Hindi na to mauulit pa. Hindi ito sumagot kaya sandaling napuno ng katahimikan ang buong paligid. Pagkatapos, saglit niya itong inilayo sa sarili. Okay ka lang ba?
Sinaktan ka ba niya? Sunod-sunod niyang tanong sa dalaga. Umiling to. Okay lang naman ako. Wala naman siyang ginawa sa akin. Maliban sa tinakot niya kung papatayin pati ikaw. Tumingin ito sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Ginaya naman niya ito. Clark! Hayop ka! Sigaw ni Cynthia sabay kalabit sa gatilyo ng hawak nitong baril bago pa siya makapag-react. Lumipad na ang isang bala sa kinatatayuan nila Arnie. Clark! Sigaw ng dalaga at mabilis na isinangga ang katawan sa kanya kasunod ng isang mahinang pagdaing. Biglang nablangko ang isip ni Clark sa bilis ng mga pangyayari. Wala rin siyang naririnig sa paligid kasabay ng unti-unting panghihina ng katawan nila Arnie. Clark? Usal nito sabay hinga ng malalim. Arnie! Nanlalaki ang mga matang pinagmamasdan niya ang nauupos nitong katawan at unti-unting pagpikit ng mga mata. Arnie! Arnie! Hey baby, don't close your eyes. Just look at me. You'll be okay. Ani Clark na kaagad itong sinalo bago pa bumagsak sa sahig. Dali-dali niya itong binuhat habang nararamdaman ang pag-agos ng dugo sa tagiliran nito. Roberto! Tawag niya sa kanyang kanang kamay. Sige boss, ako nang bahala rito. Tumango si Clark at dali-daling lumabas ng lumang bahay na kinaroroonan nila. Doon natunto ng mga tauhan niya ang kanyang tiyuhin dahil sa pagsunod sa asawa nitong si Cynthia kanina. Please baby, hold on. Please. Anyang sobrang kinakabahan. Randy, bilis! Utos niya sa kanyang driver na madali naman siyang pinagbuksan ng pinto ng kotse. Sa pinakamalapit na ospital tayo. Bilis! Oho, sir. Habang nasa daan ay panay ang dasal ni Clark. Hindi rin niya naiwasang maiyak at mapuno ng takot ang dibdib. For the very first time, he felt powerless. At kapag may nangyaring masama kay Arnie, hindi niya mapapatawad ng sarili niya. Dinala niya ito sa Maynila para protektahan, pero mas lalo lamang itong napahamak dahil mas inabala niya ang sarili sa trabaho at investigasyon. Hindi niya naisip na palibutan ito ng bodyguard dahil akala niya'y maayos ang lahat at hindi idadamay ng mag-asawa sila Arnie sa gulo nila ng pamilya. Pero tuso pala ang tiyuhin niya. Sa muling pangmulat ng mga mata nila Arnie, makalipas ang ilang oras, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag. Dagli siyang napapikit at naghintay ng ilang segundo bago muling nagmulat. Tumambad sa kanya ang puting kisame, kasunod ang mahinang tunog na nanggagaling sa kung saan. Nang ilibot nila Arnie ang mga mata, nakita niya ang isang monitor sa gawing kaliwa niya. At pagtingin niya sa gilid ng kinahihigaan, naroon si Clark. Hawak ng mahigpit ang kamay niya habang nakayuko. Clark? Namamaos niyang tawag dito. Arnie? Dagli itong napatunghay. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang gising na siya. Oh God! Bulalas nito bago tumayo at niyakap siya. Thanks God you're awake, baby. Garalgal ang tinig na wika nito. Hindi agad siya nakasagot. Dama niya ang malakas na kabog ng dibdib nito kasabay ng sunod-sunod nitong paghikbi. Napakunot ang noo niya. Umiiyak ka ba, Clark? Tanong nila Arnie. Madali siya nitong pinakawalan. Pagkuway hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay na para bang makakawala pa siya. Yes, baby. You scared the hell out of me. Bakit mo ginawa yun? Namumula ang mga matang wika nito. Bahagya siyang napangiti. Para pareho na tayong may taba ng bala. Pabirong tura nila Arnie. Hey, hindi nakakatawa, okay? Huminga siya ng malalim. Sorry, ginawa ko lang naman yun kasi ayokong masaktan ka. Mahal na mahal kita, Clark. I know, baby. I know. Mahal na mahal din kita. But don't you ever do that again, okay? Tinakot mo ko ng sobra. Oo na. Sorry ulit. Wala kang dapat na ihingi ng sorry sa akin. Kung may dapat mong mag-sorry dito, si Uncle Rafael yun at ang asawa niya, hindi ikaw. Sa narinig ay nag-aalalang tiningnan nila Arnie si Clark. Ano palang nangyari sa kanya? Saglit na dumaan ang galit sa mga mata nito. Pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya, pati na ni Cynthia. Sisiguruhin ko mabubulok sila sa kulungan. Napabuntong hininga sila Arnie. Okay ka lang ba? Ako nga ang dapat na magtanong sa'yo niyan. Okay na ba ang pakiramdam mo? Teka, tatawag pala ako ng doktor para matingnan ka. Akmang tatalikod na ito nang pigilan niya sa kamay. Clark, tumingin ito sa kanya. I love you. Palagi mo yan tatandaan. Napangiti ito.
Mahal na mahal din kita, Larnie. Pangako, hindi ko nahahayaan pang may mangyaring masama sa'yo. Alam ko, kaya salamat. Salamat sa lahat-lahat. You don't have to. Basta, ang gusto ko lang ngayon ay magpagaling ka. Hinalikan siya nito sa noo bago iniwan. Nakangiting sinundan naman niya ito ng tingin. Isang linggo ring na-confine sila Arnie. Sa tagiliran siya tinamaan ng bala at ayon sa mga doktor, wala namang vital organs na napinsala. At sa buong panahong naroon siya sa ospital, hindi siya iniwan ni Clark. Ito mismo ang nagbantay sa kanya, kahit pa nagtalaga ito ng private nurse para sa kanya. Dahil doon, mas lalo pang lumalim ang pagmamahal nila Arnie sa lalaki. Samantala, ang tiyuhin naman ni Clark ay nasa kustodiya na ng mga otoridad habang nagpapagaling sa tinamong sugat at hinihintay ang pagsasampa ng mga kaso laban dito. Manang Luding, nasan po si Clark? Bakit kayo pong sumundo sa akin? May trabaho po ba siya ngayon? Walang prenong tanong nila Arnie sa matanda. Ngayon ang araw ng discharge niya sa ospital. Pasensya na, iha, pero ang alam ko nasa opisina ngayon si Clark. Natambakan yata ng trabaho kaya hindi nakarating. Okay po. Medyo nalungkot sila Arnie, pero nauunawaan naman niya ang kasintahan. Alam niyang marami na itong absent sa trabaho dahil sa pagbabantay sa kanya. Hayaan mo na. Ang sabi naman niya ay maaga siyang uuwi ngayon. Sabi pa ni Manang Luding. Tumango lang sila Arnie at hindi na umimik pa hanggang sa makarating sila sa mansyon. Subalit nagtaka siya nang salubungin ng matinding katahimikan. Kahit si Popoy ay wala. Manang, day off po ba sila? Tanong niya sa matanda. Oo, pinag-day off ni sir. Si Popoy ho. Si Popoy? Teka, pupuntahan ko at baka nasa kusina. Sinundan nila Arnie ng tingin si Manang Luding. Pero may 2 minuto na ang lumipas ay hindi pa rin ito nabalik. Bigla siyang kinabahan. Manang? Manang? Popoy? Tawag niya sa mga kasama at naglakad patungo sa kusina. Surprise! Welcome home la Arnie! Bahagyang napatalon sila Arnie nang bigla na lamang sumabog ang konfeti sa buong paligid. Nakangangang tiningnan niya ang mga kasama ni Clark sa bahay, na pawang mga nakangiti, habang may malaking banner na nakasabit sa dingding. Puno rin ng pagkain ang mahabang lamesa at may cake pa. Ate la Arnie! Ani Popoy na siyang unang lumapit sa kanya. Salamat po, magaling ka na. Miss na po kita. Ako rin, miss na rin kita. Nakangiting niyakap niya ng mahigpit ang kapatid bago tiningnan ang mga naroon. Salamat din sa inyo. Nag-effort pa talaga kayo. Nako, wala yun iha. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Sige na, kumain na tayo. Masaya namang nagkainan ang mga naroon habang sila Arnie hinahanap pa rin ang presensya ni Clark. Sige na Poy, kain ka na rin. Anya sa kapatid. Ikaw po ate. Mamaya na lang ako, busog pa ako eh. Okay po. Nakigulo na rin si Popoy sa mga naroon. Siya naman ay nakangiting pinanood ang mga ito. Baby. Nagulat sila Arnie nang marinig ang boses ni Clark sa kanyang likuran. Kagyat siyang humarap dito. Malapad itong nakangiti habang daladala ang isang tumpo ng rosas. Naka-formal attire pa ito, kaya ang gwapong tingnan. Lumabi siya kahit ang totoo ay kinikilig na siya. Nakakainis ka, alam mo yon? Akala ko talaga hindi ka na magpapakita sa akin. Exaggerated pang wika niya. Of course not, baby. Hindi talaga akong sumundo sa'yo kasi gusto nga kitang sorpresahin. So, ikaw ang may pakana nito? Sort of. But anyway, may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Ano yon? May kinuha ito sa bulsa ng pantalon at dahan-dahang lumuhod sa harapan nila Arnie. Dagli siyang napatakip sa bibig nang makita ang laman ng kahong hawak nito. La Arnie Lagdameo, alam ko mabilis pa rin ang lahat. Pero gusto ko lang sabihin sa'yong aalisin ko lahat ng takot sa puso mo. Gaya ng kung paano mo ako niligtas noon at sa araw-araw. At nitong nakaraang linggo, na-realize ko na hindi ko kakayanang hindi ka makita. Hindi ko kayang mawalay pa sa'yo. Kaya sa 3 pagkakataon, gusto ko lang ulit itanong sa'yo ito. Handa ka na bang pakasalan ako? Nangilid ang mga luha niya at sunod-sunod na tumango. Oo, Clark. Pumapayag na akong pakasal sa'yo. Handa na ako. Yes! Madaling isinuot ni Clark ang singsing sa daliri niya bago tumayo at siniil siya ng halik. Sinundan naman yon ng isang masigabong palakpakan mula sa mga kasama nila. Yay! Magiging kuya ko na si Kuya Clark! Yay!
Sigaw ni Popoy na nagpangiti sa kanilang dalawa. I love you, baby. Ani Clark nang bakawalan siya. I love you too, baby. 10 buwan pagkatapos ng araw na yun na ikinasal sina Clark at Laarni. Habang patuloy na dinidinig ang kaso laban sa tiyuhin at yahin nito. Pero sinigurado naman ni Clark na hindi na ito makakalabas pa ng kulungan, kaya wala na silang dapat pa na ikabahala. At makalipas pa ang 1 taon, biniyayaan sila ng kambal na anak, isang babae at isang lalaki. Tuluyan nang nag-resign sila Arnie sa trabaho niya dahil mas gusto niyang matutukan ang pag-aalaga sa kanilang mga anak na hindi naman tinutulan ni Clark. Kung saan daw siya masaya, suportado raw siya nito. Ito na rin ang sumusuporta sa pag-aaral ng kapatid niya na para na rin nilang panganay na anak kung kanilang ituring at tratuhin. Hindi naman nagkamali ng desisyon sila Arnie dahil sa kasalukuyan ay masayang-masaya siya. Meron na siyang kompletong pamilya, kaya sobra-sobra ang pasasalamat niya sa buong may kapal dahil ibinigay nito sa kanya si Clark. Na kahit magulo at mapanganib ang buhay sa simula, sa huli, napatunayan pa rin niyang love conquers all. Kaya kahit anong pagsubok pa ang dumating sa kanila, alam nila Arnie na malalagpasan nila yon sa tulong ng nasa itaas. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.